Okay, so 2024 version ng Tecno Spark ko yung pag-uusapan natin ngayon. Kakadating lang nito at sama-sama natin itong i-unbox. Ang presyo pala nito kung 64GB yung variant na pipiliin natin ay 4,399 pesos. Pero meron din tong 364GB na variant, 4,099 pesos naman yung presyo niya. Nandyan sa description box baba yung link kung gusto nyo itong bilhin. So, unbox natin. Okay, so punong-puno naman guys ng bubble wrap. Ayan o. Ayan, balot na balot sa bubble wrap guys. So, goods yung packaging. Okay, so tanggalin natin sa bubble wrap. Okay, so ito guys yung box ng Tecno Spark Go 2024. Kita nyo naman, ang laki ng 2024. Meron tayong 64GB of internal storage. 8GB yung RAM na nakalagay kasi sinama nila yung 4GB na extended or virtual RAM. Tapos, meron tayo ditong 90Hz guys. 90Hz na screen refresh rate para sa ganitong presyo. So, nakakabili para sa Tecno yan. Tanggalin natin yung balot niya. Tapos, meron tayong sticker dito. Okay, so pag open natin, ang unang bubungad sa atin ay yung mismong Spark Go 2024. Ayan yung kanyang top specs. Kagaya na sinabi ko kanina, meron tayong 90Hz na display. Dual speakers na to guys, kahit 4K lang. Tapos, meron tayong 5,000 mAh na battery capacity. Okay, so tabi muna natin. Tingnan natin yung ilalim ng box. Okay, so meron tayong warranty card. Yan, meron tayong jelly case. Okay, tingnan natin yung quality. Okay, so medyo makapal-kapal naman. Yan. Pero yung mga ganitong klase guys, mabilis tong manilaw. So, maganda, bilhin na lang kayo ng bagong case para dito sa Spark Go 2024. Pero may additional tayong protection. Yan, para sa kanyang camera pump. So, okay na rin. Tapos, ito yung kanyang 10 watts na charger. USB-A yung ating port dito. Yan, napaka-cute. Sobrang liit. Meron tayong USB-C to USB-A cable. At lastly, yung ating SIM ejector pin. Okay, so tanggalin natin yung balot ng ating Spark Go. Okay, so ito na siya guys. Yung nandito nga pala sa atin ay yung gold. Pero if ever na ayaw natin ito, meron namang white, merong gravity black. Yan. So, tingnan nyo na lang dyan sa description box yung link. Pero itong gold, kita nyo naman, no? Nagdo-dual tone siya. Dito gold. Tapos dito may pagka-blue, depende sa tama ng ilaw. Ayan, no? Ganda. Yan. Hindi siya mukhang super cheap na phone or hindi mukhang low quality na phone. Galing. Galing ng ginawa ng Tecno. So, setup ko muna ito guys. Tapos, kuha lang ako ng ilang benchmarks. Tapos, mag-install ako ng ilang games. At tingnan natin yung full potential itong Tecno Spark Go 2024. Okay, so fully setup na guys itong ating Tecno Spark Go 2024. So, una nating pag-usapan ay yung kanyang design. So, makikita niyo dito sa likod, kagaya nung na-mention ko kanina, may pagka-dual tone siya, depende sa tama ng ilaw. Tapos, yung camera module niya, ayan o. Napaka-glossy at merong holographic design. So overall guys, kapag nakita niyo yung likod ng phone na to, hindi talaga siya mukhang mumurahing phone. So may pagka-premium feels pa rin kahit papano. Tapos flat yung sides natin. Meron tayong yung volume up and down buttons dito sa may right side. At yung power lock button na fingerprint scanner na din. Dito naman sa may left side yung ating SIM tray. So silipin natin. Okay, so good news guys. Kita niyo naman. Kompleto. Meron tayong dalawang SIM slots at meron tayong lalagyanan ng micro SD card. So, kung 64GB lang yung ating Spark Go 2024, pwede ba nating expand yung kanyang memory or storage? Bili lang tayo ng micro SD card. Ngayon, kung curious kayo sa feels ng kanyang haptics, well, of course, talagang entry level yung quality. Pero, hindi sobrang, alam mo yun, hindi sobrang pangit ng feels. Okay pa rin siya kasi hindi ko siya enough. Pero again, hindi siya yung mid-range feels or flagship feels syempre. Pero mas okay siya compared dun sa ibang mga entry-level phones. Ngayon kung pag-uusapan naman guys, yung speaker, makikita ninyo na yung kanyang secondary ay nandito sa taas. Ayan yung placement. Pero kapag tinignan natin yung ilalim, yung kanyang main, ayan, iba din yung pwesto. So kapag naka-landscape mode tayo, ganyan, ayan, hindi matatakpan yung main, pero yung secondary, natakpan na. So, maapektuhan din yung sound quality. Pero, pagdating sa overall na tunog ng phone ito, dahil nga may DTS listen to, maganda yung separation ng sound niya.
Okay din yung quality, hindi naman sabog kahit itodo natin yung volume, although hindi siya sobrang lakas compared sa mga ibang budget-friendly Android phone. Pero again, pwede na para sa presyo. Ngayon, pakita ko sa inyo yung performance ng kanyang fingerprint scanner. Okay, so pwede na. Hindi naman super bilis, hindi naman super quick. Pero pwede na. And minsan sumasablay din. Okay naman siya. For the most part, okay naman. And hindi super quick, hindi 100% reliable kung minsan. Pero most of the time, nababasa naman niya yung fingerprint natin. Kasi syempre, depende pa rin yan sa kung paano natin nire-register yung ating thumb, yung ibang fingers natin dito sa kanyang biometrics. So, kung ako sa inyo, pagbutihan nyo yung pag-register para palaging pasok. Ngayon, pagdating naman sa kanyang display, meron tayo ditong 6.6 inches HD Plus or 720p resolution natin, IPS LCD, 90Hz yung max refresh rate at 267 yung kanyang PPI. Ngayon, pagdating guys sa default na timpla ng kulay niya, acceptable naman. Hindi naman siya bluish, hindi naman yellowish. Nando naman siya sa talagang acceptable para sa price niya. So mag-enjoy naman tayo kung manonood tayo dito ng mga videos sa YouTube, ganyan. Pero i-check natin kung makakapag-timpla tayo ng kahit man lang color temperature sa display settings. Okay, so negative guys. Ayan, wala tayong option para matimpla yung kulay kahit man lang yung temperature sana. Ayan, so ganyan na yan. Di natin mababago yung kanyang kulay. Ngayon, pagdating sa screen refresh rate, meron tayong tatlong option. Pwede nating i-lock to 90 or 60 Hz or auto-switch para mag-switch siya from 90 to 60 Hz kung kinakailangan. At sa test na ginawa ko, bumababa naman talaga. From 90, pupunta siya ng 60 Hz kapag hindi na natin ginagalaw yung display or walang activity na nangyayari. So, makakatipid naman tayo sa battery. Ang bad news ay yung kanyang Widevine Security Level 3. So, hindi rin tayo makapag-play kahit man lang mga HD content sa mga streaming services. At kapag tinignan pa natin yung Netflix application, makikita ninyo sa max playback resolution, talagang standard definition lang. So, sayang, di ba? Miss opportunity yon ng Tecno dito. Pero again, dahil nga sa presyo niya na 4,000 pesos lang, ang hirap magreklamo. Pero kumpara sa ibang mga murang mga Android phone sa ngayon, itong Tecno Spark Go 2024, makikita nyo punch hole yung kanyang selfie camera. Pero mas malaki yung chin natin compare dito sa kanyang forehead. Pero again, ano na yan? Expected na yan sa isang phone na ganito yung presyo. At ewan ko lang kung na-mention ko kanina, meron na tayong pre-installed na screen protector dito. Ngayon, pagdating naman sa kanyang performance, naka iOS 13 na tayo dito out of the box on top of Android 13 Go Edition. Tapos Unisoc T606 yung ating chipset. Tapos 4GB yung ating RAM at 64GB eMMC 5.1 yung ating storage. So yes, compared sa normal na Android 13, mas magaan yung inilagay nila ditong Android version. So may tulong yon sa overall performance. So mafe-feel natin na mas snappy to compared sa ibang mga phone na naka-Unisoc T606. Ngayon pagdating naman sa UI, meron tayong ilang mga bloatwares dito. Ayan, meron tayong mga games. Ayan, makikita nyo may Candy Crush, may Carl Care. Tapos meron na tayong Facebook Lite. Ayan, Movie Box, TikTok Lite, mga ganyan. Wow FM. So, pwede naman natin i-install yan. Ayan, kung kinakailangan. Kasi nga 64GB lang yung internal storage natin. So, kailangan talaga tayong magbawas. At kaya nakita niyo sa box nitong Spark Go 2024, meron tayong virtual RAM or extended RAM. Up to 4GB na pwede nating idagdag sa kanyang 4GB na physical RAM. Pero tingnan natin yung effect sa performance ng virtual RAM nitong Spark Go 2024. Okay, so ito yung kanyang Antutu score guys kapag naka-on yung kanyang extended RAM. 238,966. Well, very decent naman para sa ganitong presyo. Pero tingnan natin kung ano yung epekto kapag in-off naman natin yung extended RAM. Ayan, kita nyo naman guys, nag-improve, naging 243,841 na. So, kung sapat naman na sa atin yung 4GB of RAM, kung tipong YouTube, Facebook Messenger, Lazada, Shopee lang yung mga apps na ino-open natin everyday, wag na natin gamitin yung virtual RAM para ma-feel natin yung full speed ng phone na to. Ngayon, pagdating sa battery consumption, normal lang naman yung performance kasi makikita ninyo, nung matapos yung wildlife stress test natin, 3% yung nabawas sa kanyang battery percentage. Pero pagdating naman sa temperature, medyo mataas yung nadagdag
5 degrees. Now, from 33 naging 38 degrees. So, hinihinay pa rin sa paggamit sa phone na to, lalo na kung mag-games tayo dito. Although, hindi ko talaga recommended mag-games, pero test na rin natin. Okay, so hindi compatible sa Asphalt 9, itong SparkGo 2024. So, itong Asphalt 8 lang yung download ko. So, okay naman siya. So, casual gaming, okay naman. Hindi naman siya hirap. Ayan, kahit na 4GB lang yung RAM natin, mapapansin niyo na very playable pa rin itong Asphalt 8. Ayan. Hindi naman ito kasing bigat nung 9, pero okay din yung graphics eh. Ayan, 3D pa rin. Pero nakaya ng phone na to. So, test natin yung medyo mas mabigat. Mag-NBA Infinite tayo. Okay, so tingnan muna natin yung graphic settings. So, makikita ninyo na naka-disabled yung Super tsaka Ultra sa karamihan sa mga setting dito. Ayan, hanggang medium. Tapos, low or high lang, ganyan. Ayan, ang daming naka-disabled. So, hindi ganun talaga ka-powerful yung chipset nito. At alam naman na natin yan. Pero tingnan natin kung kakayanin niya sa pinaka-max na settings na naiset natin. Kaya tingnan natin yung feels kapag naglalaro tayo. Okay naman, guys. Hindi siya, unang-una, hindi siya hirap. Hindi mo feel na parang nahihirapan siya. Napaka-smooth ng overall na gameplay natin. Ayan, wala ding lag. Ayan, okay naman. So, nakaya naman niya. Pero again, pagdating sa graphics ng mabibigat na games, huwag na tayo umasa, syempre, kasi napakamura ng phone na to. So, ulitin ko lang guys ha, pagdating sa performance, maaasahan naman natin tong phone na to dun sa mga everyday applications natin, media consumption, ganyan, social media applications, Lazada, Shopee, Zalora, mga ganun lang. Pero pagdating sa mabibigat na application, kagaya ng mga games na online, ganyan, mahirapan tayo. Okay, pagdating naman sa camera, meron tayong 13 megapixels na main shooter, tapos 0.08 megapixels na auxiliary camera. Yung kanyang selfie naman ay 8 megapixels. Ngayon, yung main camera nitong Tecno Spark Go 2024 ay kayang mag-record ng up to 1080p 30 frames per second. Ganun din sa front-facing camera niya. So, tingnan natin mga samples. Video recording dito sa kanyang selfie camera. So again, medyo bluish siya. Medyo bluish yung overall na timpla ng kulay. And I don't think na nakaka 30 FPS tayo dito. Medyo may ghosting ako napapansin. At ang maganda naman dito sa selfie camera ng Spark Go, meron siyang LED light dito sa harap na parang spotlight. Lalo na kung madilim yung environment natin, mas magiging maliwanag. Yun nga lang, kapag nakatingin ka sa selfie camera, masisilaw ka din kasi halos magkadikit. So, ang sakit sa mata talaga. Sobrang sharp nung ilaw na to. Pero, malaking tulong kung madilim yung lugar natin tapos nag-record tayo dito sa selfie camera. So, guys, ano masasabi nyo sa quality? Comment kayo sa baba. Okay, so ito guys, yung 1080p video recording dito sa kanyang main camera. Ayan, syempre wala tayong kahit anong stabilization dito. At medyo may problema siya sa autofocus. Nakikita nyo naman, ayan o. Ayan o. Diba? Kahit steady lang tayo. Ayan. Ayun. Diba? So, try natin ilapit. O, pag malapit yung subject, okay naman. Pag hindi ganun ka-complicated yung kinukuhanan natin. Ayan o. Try natin mag-zoom. So, ang pinakasagad ay 4 times digital zoom. Kita pa rin yung mga text. Ayan. Medyo grainy na pero readable pa rin. Ayan. May problema lang talaga tayo sa autofocus. Ayan. Comment kayo sa baba ano masasabi nyo. At panghuli sa kanyang battery, 5,000 mAh yung capacity natin. Tapos 10 watts yung ating charging speed. So expect natin na matagal talaga ma-charge yung phone na to. Okay, so yun guys yung ating unboxing at quick review dito sa Spark Go 2024. Sa tingin nyo ba, bibilihin nyo ba yung phone na to? Comment kayo sa baba. Ngayon, kung ako lang tatanungin na, para sa presyo niya, acceptable na yung performance at yung value na makukuha natin. Although, meron pang
mga pwede pang i-improve ang Tecno sa mga susunod na alteration nila ng Spark Go. For example, siguro hindi na eMMC yung gamitin nilang storage para naman mas mabilis ng kaunti. Kahit man lang UFS 2.0 yung gamitin nila, pwede na yun. Makikita na natin yung magandang performance pagdating sa read and write speed. Ngayon, pagdating naman sa RAM, sana yung susunod na Spark Go, 6GB na yung RAM, tapos 128GB yung internal storage. Yun lang naman, pero overall, sa ngayon, acceptable tong phone nito para sa presyo niya. So again, nandiyan yung link sa description box sa baba kung gusto nyo itong bilhin. At maraming salamat sa panonood para sa samat-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.